Yun na nga yung nangyari 'no, nakipag-coordinate daw itong, NBI at pinapasok ni Tito Soto, pinakain pa raw ni Tito Soto. Tapos, bakit po 'to gagawin ni Tito Soto na ipahamak yung sarili niyang, kabaro 'no, senador. Natatandaan natin, nung pinapapasok po ni Tito Soto 'to si Senator Bato, maraming magagalit kay Tito Soto, eh, kahit po yung mga kakampi niya kasi maisip nila 'pag dumating pala yung panahon na kami rin ay nagkakaso, ipapahamak lang kami nito ni Tito Soto, 'no? Natatandaan ko sinabi ni Tito Soto, habang may sesyon ng Senado hindi ka poproteksyonan kita habang may sesyon, 'di ba? Kaya nga ang question natin, sabi nga natin, paano 'pag lumabas si Senator Bato? Wala ng proteksyon. Kasi yun yung sinabi niya, eh, 'pag nasa loob ka ng Senado, protektado ka. Paglabas, yun ang hindi natin alam. So kaya walang assurance, eh. Binabanatan natin yung salita na yun ni Tito Soto dahil walang assurance ng, protection mula po sa Senate leadership, 'di ba? Anong uri ng assurance yun? Eh, senador yan. Dapat bilang ama, pangangalagaan mo yung anak. Okay, pero siyempre alam na po nila yan. Ano pa po yung mga naganap diyan 'no? Meron pang, sabpina, 'di ba? Meron pang sabpina itong ang CIDG through, utos ng DILG chief na si Remulla na nakita po natin lahat po ng na-memreasure kay Senator Bato, yung na-memreasure po na hindi pa suswelduhin, parte po pala yan 'no, na 'pag nagpakita pala kaya pala gano'n na lang, ang dami pong may mga kaso sa Senado hindi po nila iniintindi, pero tinutukan po nila 'to si Senator Bato. Ipinapahiya po, kasama po ng media. Lagi po, eh, 'no, yung mainstream media po, pwera yung SMNI, yung mainstream media po, lagi pong kasangkot. Dito po, may isa lang po silang script lagi. Ano yung script nila bago nangyari 'to? Walang kaabog-abog, gusto nilang palabasin si Bato, 'di po ba? Pati po media, ay isa lang ang dialogue nila. Hindi ka nagtatrabaho pero sumusweldo. Hindi nagtatrabaho pero sumusweldo. Sinabayan pa yan nito ni JB Ejercito ng pag-iimbestiga, dito po sa ah, Ethics Committee. Eh, ang dami pong nauna na Ethics Committee. Ang dami pong naunang reklamo, pero ganun pa man, inuna pa rin nila yung hindi pagpasok ni Senator Bato. Merong senador dati hindi niyo na maiintindi na hindi gaano nagpapasok. Ang pinaka-absenerong, senador noon si, Manny Pacquiao. Fans ako niya nasa boxing, 'no? Okey. Pasensya na po hindi ko po kilala yung ibang ano, eh, yung sa mga ang sinasabi ko po yung mga sikat po na ano 'no, na network. Hindi naman po ako nanonood sa UNTV, hindi ko po alam kung ano po yung laman ng kanla, kung ano man yung gusto niyong sabihin. Sa Net25 naman po paminsan-minsan po ako nanonood diyan po kay Saganang Mamamayan, yun lang po. Kaya hindi ko po alam ang programming nila. Anyways, 'wag na po kayong masaktan. Ang tinutukoy ko pong mga mainstream media, alam naman niyo, ABS-CBN, TV5, GMA7, yan po yung malalaki po, 'no? O yun na lang tatlo para hindi tsaka yung mga Inquirer, Philippine Star, etcetera. Sa madaling salita mga kapatid, kasama na memresure, eh. Tapos siyempre susunod na diyan yung mga vlogger na kalaban natin 'no, at tsaka yung mga kakamping na akala mo sa kanila galing lahat. Ngayon natin nare-realize, sana ma-realize niyong mga kakamping, akala niyo ang tatalino niyo. Hindi kayo matalino. Naiimpluwensyahan lang kayo ng media.
no? Kayo pong mga kakamping, et cetera. Naimpluwensyahan lang kayo ng mga propesor nyo. Oh. Katulad nga, nakakatuwa nga yung mga 18 anyos. Kung 18 anyos pa lang kayo, imaginein po ninyo nalagpasan yung mga hindi nyo naranasan yung panahon ni Pinoy. Na kaya po nanalo si Duterte, di ba? Laganap ang droga. Hindi po, eto po, swerte ni Marcos, minana niya po na pababanan ni Tatay Digong. Hindi po sila nagpababa ng droga. No? 6 na taon na wala naging adik, bagong adik nung panahon ni Tatay Digong. In general yan, yung sinasabi ko na yan. Maraming malaking bahagi po ng katahimikan ng Pilipinas ay dahil po sa kagagawan po ng Tatay Digong namin. Okay, punta po tayo rito. Balikan po natin yung pangyayari. So sa madaling salita, yung pressure po nila niya, siyempre alam mo, naunawaan ko si Bato eh. Kita nyo nasabi niya yun sa mga reporter. Yung may nagtanong na reporter, bakit po kayo pumasok? Ano sabi ni Bato? Nung hindi ako pumapasok, kinakantsawan niyo ako, bakit hindi ako pumapasok, sumusweldo. Alam niyo po, masakit yun eh. Sa mga tapat na tao, masakit po yun kay Bato na masabihan siya na sumusweldo kahit hindi pumapasok. Ngayon, naunawaan na po natin lahat kung bakit po siya pinipressure na pumasok. Noon ko pa sinasabi, kaya ba siyang protektahan ng tatay ng Senado? Kaya ba siyang protektahan ni Senator Tito Soto? Hindi naman eh. 'Di ba? Walang proteksyon sa kanya. Ngayon, alam na natin ngayon na lahat po to ay kampanya po para kalampagin si Bato at lumantad. Ang huli po niyan yung sinabpi na po na CIDG. Tapos bahala na yung media bakit hindi mo sagutin yung sabpina, bakit hindi ka magpakita. Yung pala once na lumabas, nakaabang na po, mga abang boys eh. Pag nahuli po si Bato, sigurado po yan, takbo kagad sa ICC. Ngayon po, may resolution. Kaya ito, doble-doble po ang pantatraidor nito ni Tito Soto eh. Una, trinaidor niya yung sinabi niya kay Bato na hindi siya madadakip pag siya ay nasa Senado. Nasa Senado si Bato, hinabol eh. Nasa loob ng Senado eh. Alam niyo yun? Pinagtatawanan nila to Corina Sanchez. Alam niyo na eh, part talaga yung media eh. Pinagtatawanan nila na para daw, anong tawag doon? Yung Tom and Jerry daw, na nagtatatakbo daw si Bato. Na nakikita daw nila parang ang tapang-tapang ni Bato, bakit daw nagtatatakbo? Ano kaya mangyayari Corina kung hindi tumakbo? Magpapahuli siya? Ayaw niya nga magpahuli. Okay. So, pantatraidor po kay Senator Bato yung ginawa ni Senator Tito Soto. Bakit po pantatraidor sa Senado? Kapapasa lang po nila na resolution. Resolution number 44. Na hindi po sila papayag na itong mga senador, hindi ko alam kung applicable lang sa senador na kinakailangan po na itong Senado, kung may mga senador po na mahaharap po sa mga international katulad po ng ICC, kinakailangan po protektahan nila, tiyakin ng batas na kinakailangan po ang susundin lang yung warrant of arrest na magmumula sa local court. Tapos po, kinakailangan din pong ma-exhaust lahat po ng hirit
dito po sa local, ibig sabihin po, yung katulad po, alimbawa po natin, si Franz Castro, ilang beses na pong convicted yan. Pero hindi pa rin po nakukulong kasi meron pa pong natatakbuhan. Pwede pang umapila. Ibig sabihin, ibigay kay Bato, lalo na po kung papunta po sa labas, i-exhaust muna lahat po ng legal means dito sa Pilipinas bago isuko si Senator Bato. Bakit pumayag si Senator Tito Soto na ipadakip si Bato sa Senate pa? Oh. Nag-coordinate, umamin na po yung bagong Senate President na alam ni Tito Soto na dadakipin si Senator Bato. Ulitin ko po, sinabi po nung nakausap niya yung NBI, alam po ni Tito Soto na dadakipin po si Bato doon mismo sa Senado. Okay. Katraidoran yun. Sinabi mo na hindi mo ipapahuli si Bato sa loob ng Senado. Pero ikaw pa nagpapasok sa mga manghuhuli. Kino-ordinate sa'yo, alam mo na yung NBI manghuhuli, pero hindi mo sila pinalayas. Tumambay pa sa opisina mo. Alam ni Tito Soto eh. Para saan? Dahil gusto niya lang traidorin si Bato? Hindi po. Nagkwentahan na sila eh. Walang 12. Yan yung pinagmamalaki kahapon nung yung baklang kanal. si Yumaman at lahat mukhang kanal pa rin ang pagmumukha. Si anong pangalan nun? Palsis. Yan yung pinagmamalaki na Palsis eh. Dahil hindi raw makakadalo si Bato. Alam, kita nyo kita po ninyo pati po yung bilang alam ni Palsis. Alam na alam po nila, talagang coordinated po lahat. Sabi ni Palsis, dahil hindi 1% lang daw yung kudita, magkakaroon ng kudita kasi si Bato ay hindi makakarating. 1% chance lang. Nakarating si Bato. Kasi ang kwenta nila di ba? Hindi babaliktad yung mga iba pag wala si Bato eh. Kasi nakwenta na nila lahat yan 12 sila. Pag bumaliktad yung Villar, tsaka yung si Loren Legarda, magiging 12 sila. Yung dalawang Villar, tsaka yung si Loren Legarda, tsaka si Pia Cayetano. Okay. So, ibig sabihin, pati po yung mga taga-media, pati po yung mga vlogger, alam po nila na kailangan po si Bato, pero dahil natansya nila na hindi lalantad si Bato, 1% lang daw ang chance para magkakudita. Lakas loob si Bato. Maraming salamat, Senator Bato, kasi sa bagay, yun po lang muna, bakit po binigay? Bakit po binigay? Sabi po sa kay Tito Soto, papabor sa kanya yun. Pag nahuli si Bato, hindi makakaboto, walang kudita na magaganap. Kasi pan-13 si Bato eh. Kunwari, nabalitaan, nahuli si Bato, so hindi makakabuo ng 13, hindi na lang babaliktad yung mga babaliktad. Nakukuha po ninyo? Yun yung matagal na plinano nila, paano natin mapapapunta si Bato rito. Siyempre si Bato, hero talaga yan. Kasi magkakaroon na tayo ng chance ngayon sa Senate eh. Ang laki na po ng chance natin sa Senate. Sana kayong mga pamunuan ng Senado, sana talagang pangalagaan nyo si Bato. Hanggang 2028, dyan nyo na patirahin. Pag may bago na tayong Pangulo, makakalaya na rin. Okay. Pabor din kay Tito Soto yun eh. Kita po ninyo very willing si Tito Soto na traidorin yung kanilang resolution. Yung resolution po nila na hindi po nila ibibigay yung mga kapwa nila senador. Diyan po sa mga manghuhuli. Trinaidor niya po yun. So ito po, yung pantatraidor po ni Tito Soto,
Hindi lang po kay Bato, kundi sa Senado mismo kasi may resolution sila, ikaw ang Senate President, eh. Inaprubahan niyo yung resolution na hindi kayo magbibigay ng bato, hindi kayo magbibigay ng Senado to prevent yung kanyang kudita. Very willing si Tito Soto na traidorin mismo yung Senado. Ganyan po ang pag-uugali niya. Mapanatili lang po yung kanyang, anong tawag diyan? Yung kanyang pagiging Senate President. Gagawin niya po ang lahat. Kaya tahimik po sila lahat. Tahimik si Lacson. Isa lang po yung nag-ingay kahapon na humirit. Si Kiko Pangilinan. Kasi alam niya matatanggal. Matatanggal na siya sa committee niya. Sabi ng ibabakante lahat eh. Tinanong pa, ano po yung ibabakante? Lahat. Ibig po ba sabihin lahat ibabakante? Oo, lahat nga eh. Okay,